guys! Welcome back to my channel. It's me, Rowella. Kung kayo ay naghahanap ng mauutangan online, you came to the right channel since for today's video, isa na naman pong bagong online loan app ang ating ire-review. But before we proceed, don't forget to like this video. And if bago ka pa lang sa channel ko, click on that subscribe button and hit on that notification bell to be notified for new videos. You can also follow me on Facebook and Instagram. So as I've mentioned earlier, meron na naman tayong isang bagong online loan app na ire-review. Sabi nila, 80,000 pesos daw ang pwedeng mo mahiram dito. At ito pa, 0% interest daw siya. So wag na nating patagalin pa at i-check natin si Taracash. But before you download this app, panoorin nyo muna ang video na ito until the end para malaman natin if legit nga ba ang online loan app na ito and kung magkano ang ating pwedeng utangin. Hindi ba mas magandang malaman muna natin kung safe, legit, ang secure ang isang online loan app before natin siya i-download? Kaya keep on watching this video until the end. Isang napakagandang araw sa inyong lahat. It's me, Rowella, and welcome back to my channel. Ito na nga guys, gaya na nabanggit ko kanina, ang online loan app na ating i-review ngayon ay si Taracash. So, bagong-bago lang siya and pwede nyo lamang siyang ma-download sa App Store para sa mga iOS users. Sa mga Android users dyan, hindi pa siya available sa Play Store. A little disclaimer before we proceed with this video, hindi po ako affiliated kay Taracash, hindi rin po ako agent, and hindi rin po nila ako sponsored or hindi po nila sponsored itong video na ito. This video is made to share my personal experience with Taracash. Okay, so let's proceed. Si Taracash is owned by Pilipinas Loan Kakula. And upon checking, itong company na ito is not yet registered sa SEC. So, very questionable yan sa akin. First time ko maka-encounter na isang online loan app na hindi pa registered sa SEC. Kasi mostly nang nire-review ko na online loan apps is registered sa SEC. Pero since andito na tayo, ipoproceed ko pa din yung loan application ko para ipakita sa inyo kung legit nga ba itong si Taracash at kung totoo nga ba pwede tayong makahiram ng 80,000 pesos. So tara na at mag-loan na tayo kay Taracash. So first of all, i-download muna natin si Taracash sa App Store. And once na-download na natin, open na natin si Taracash. So pag open natin kay Taracash, makikita ninyo dito, i-ask tayo to allow Taracash to track your activity keme. Kaya ako, pag ganito, pinipili ko palagi is ask app not to track. Yan. Click nyo lang yan. So pagka-click ninyo dyan sa ask app not to track, after nyan, makikita natin dito si Taracash daw is the safest and most trusted loan application. And si Taracash daw has the fastest transaction process and lastly, safe and secure borrowing platform daw. So, safe and secure naman daw manghiram dito kay Taracash. And then, after nyan, dadalhin na tayo sa homepage ni Taracash. So, dito sa homepage ni Taracash, makikita natin na ang maximum amount na pwede nating ma-withdraw is 80,000 pesos. Tapos, ang loan term, sabi nila rito, is 180 days and interest rate of 0.05%. So, mababa nga siya kasi ang interest rate niya per day is 0.05% lang. So, to apply for a loan, click lang natin yung apply. Okay, to start your application, so, ang pinakaunang step is i-enter natin yung cellphone number natin. And then, pagka-enter natin ng cellphone number, click lang natin yung send. Magsisend si Taracash ng OTP dun sa cellphone number natin. And once na na-receive na natin yung OTP, enter lang natin si OTP. Tapos after nyan, click lang natin yung login. So pagka-click natin ng login, ibabalik na naman tayo sa homepage ni Taracash. Tapos dito sa homepage, makikita natin na nagbago na yung maximum loan amount na pwede nating mahiram. Nakalagay na
dito is 20,000 pesos. Pero ganun pa rin, yung loan term is 180 days and yung interest rate is the same pa rin, 0.05% pa din siya. So, yung maximum loan amount lang yung nabago. So, click lang natin ulit yung apply and kagaya ng ibang online loan apps, hihingi ni TaraCash yung personal information natin, ID, job information, contact information, and payment account information. So, dito tayo sa pinaka-first step sa authentication. So, dito tayo sa authentication kung saan ang valid ID and Face ID ang kailangan. And sa valid ID, ang ina-accept ni TaraCash ay ang mga sumusunod: UMID, driver's license, passport, PIN, SSS, voter's ID, health card, and national ID. Sa other options naman, ina-accept din nila ang postal ID, PRC, at Pag-ibig ID. So, after ninyo i-upload yung ID ninyo, automatic na ma-fill out na yung name, ID number, at date of birth. Pero double check nyo pa din if tama yung information kasi minsan baka wrong spelling yung name ninyo before ninyo siya i-submit. Pagka-click ninyo ng confirm, doon naman sa face recognition. Then, after nung face recognition, ang next step is i-enter nyo na ang personal information ninyo. Dito sa personal information, ang hinihingi ni TaraCash is yung education, marital status, email address, gender, loan purpose, address details, and home phone number, number of children, and home city. Then, after nyo ma-enter lahat ng personal information ninyo, click nyo lang ulit yung next. Then, after nyo i-click yung next, hihingin naman ni TaraCash yung job information ninyo. Dito sa job information, ang hinihingi ni TaraCash is yung company name kung saan kayo nag-work, tapos company address, company phone number, profession, work experience, monthly income, and address ng company, and yung salary date kung kailan kayo sumusweldo, job type, and salary type. And then, after nyo ma-enter lahat ng hinihinging information ni TaraCash about sa work ninyo, click nyo lang ulit yung next. Yung next na hihingiin ni TaraCash is emergency contact information. Dito sa emergency contact information, 5 contact information ang kailangan ni TaraCash. Kaya pag-isipan nyo mabuti kung sino ang ilalagay ninyo dito and dapat inform din ninyo sila kasi minsan pag hindi kayo makontak ni TaraCash at kung masipag silang tumawag, ang mga emergency contacts na nilagay ninyo ang tatawagan nila. Dito sa emergency contact, ang pwede nating ilagay is parents, spouse, child, sibling, kapatid, friend, and others. Right, so fill out nyo lang yan. And then, after nyo ma-enter or after nyo mailagay yung 5 emergency contact ninyo, click nyo lang ulit yung next. So, after nyan, dito naman tayo ngayon sa payment account information. Dito sa payment account information, dito i-release ni TaraCash yung approved na loan amount ninyo. So, dito pwedeng e-wallet at bank transfer. Sa e-wallet, pwedeng GCash, Paymaya, Coins, GrabPay, Shopee, at OmniPay. And sa bank transfer naman, lahat ng registered na bank dito sa Philippines is available dito. Then, usually ang pinipili ko is GCash since first time natin mag-apply ng loan dito. And then, after ninyo ma-enter yung payment account information ninyo, click nyo lang yung apply. Then, dito makikita natin na yung na-approve na loan amount sa akin is 2,000 pesos. And yung loan term is 7 days. And payment due date niya is sa April 16. And makikita ninyo dito sa 2,000 na na-approve sa akin, 1,200 na lang yung marireceive ko. And then, ang repayment amount is 2,000 pesos. And meron din silang ibinawas na processing fee which is 667. Risk control fee na 120 pesos. But in fairness, yung interest na charge nila is
13 pesos lang, which is super baba compared sa ibang online loan apps na nasubukan na natin. Kaso nga lang, ito na naman, kagaya rin ng ibang online loan apps na sobrang baba ng interest, binabawi nila sa ibang fees, kagaya ng processing fee and risk control fee. Alam nyo, yung mga ganitong online loan apps, clickbait sila eh. Para maraming mag-apply ng loan sa kanila, sasabihin nila 0 interest or very low interest. Pero sa ibang fees naman nila binabawi, kagaya ng eto nga, processing fee, risk control fee, at kung ano pang ibang fees na naiisip nila para lang makabawi sila at kumita. Alam nyo, dapat nire-regulate ng SEC yung mga ganito eh. Kasi kung hindi ka palabasa and hindi ka pala check ng loan application ninyo dun sa mga terms, ganyan, naku, ang laki pagsisiso ninyo sa bandang huli kasi ang laki ng ibabawas na amount nila sa inyo. Biruin mo, katulad nito, maliit yung na-approve na amount natin, 2,000 pesos. Tapos, sa 2,000 pesos, 1,200 na lang yung marireceive natin. Tsaka isa pa, itong si Taracash, hindi siya registered sa SEC. Hinanap ko talaga yung Taracash sa mga registered lending online loan app and financing company sa website ni SEC. And wala talaga akong makita. And then sa App Store naman, makikita natin na ang financing company is Pilipinas Loan Kakula and wala din siya sa SEC. So, nakakapagtaka na nakakapag-grant sila ng business nang hindi naka-register sa SEC. Kaya hindi ko na itutuloy yung loan ko sa kanila kasi bukod sa malaki ang ibabawas nila, yung mga review na nakita ko rin sa App Store is very rude nga daw yung mga agents dito. So, nananakot daw yung mga agents sa mga customers. Kaya kung ako sa inyo, pag-isipan ninyong mabuti kung itutuloy ninyo ang paglo-loan ninyo kay Taracash. So, mababa nga ang interest rate nila pero ibabawi naman nila sa ibang fees gaya ng processing fee at saka risk control fee na hindi ko alam kung para saan naman ngayon. Para lang makabawi sila and kumita ng malaki. But anyways, this is just my opinion and it's based from my personal experience. Nasa sa inyo pa din kung itutuloy ninyo ang paglo-loan ninyo kay Taracash. And para sa mga nakapag-loan na kay Taracash, let me know your experience by commenting down below para mabasa ng ibang viewers natin yung experience ninyo kay Taracash and para magkaroon din sila ng idea kung okay nga ba ang mag-loan dito. Anyways, that's it for today, guys. I hope na nakatulong sa inyo ang video na ito. And if you have questions, just comment down below and I'll try my best to answer all of it. But before we end, don't forget to like this video and if bago ka pa lang sa channel ko, click on that subscribe button and hit on that notification bell to be notified for new videos. You can also follow me on Facebook and Instagram. Thank you guys. See you on my next video. Bye!